Hello guys, good morning. As you guys can see, I already panglayas na yung damit ko. And if you guys wondering, ano ang plano ko sa Monday? Ang plano ko sa Monday today, maghahanap ako ng yung dentist na maglalagay ng implant. Yeah. Yan ang plano ko ngayon. Kasi nga 'di ba, yung Saturday namin, yung day off namin, ginawa nilang Monday. Kaya here I am, Monday. Everybody went back to work Sunday night. Tapos Monday pagod yung mga tao kaya isa ko lang tahimik. And then yung mga kids bumalik na sila sa bumalik na sila sa school. Bumalik na sila sa school. Pumasok na sila sa school. Kaya tahimik. And look where I'm watching. Mikey Bustos. Ayan. Nakakatuwa rin Salamat sa YouTube. Kasi kahit malayo tayo sa Pilipinas, nakakapanood tayo ng mga vlog-vlog, nakikita rin natin yung mga dati nating pinupuntahan na ngayon makikita natin sa YouTube. At kung nagtataka kayo bakit ang boses ko mahina, kasi natutulog na si Junjun, si Mr. sa taas. Ang kwarto namin na sa taas. See, ito yung hagdanan, nandun sa taas natutulog. Ayaw kong masigawan. Anyway, ayan. Anyway, ngayon pupunta ako sa isang dentist. Mag-aano ako sa kanya, magpapa-appointment ako. Magtatanong ako kung ano sa tingin niya, magkano yung gagastusin ko. So, yan ang ganap today. And then, ang plano ko, maglalagay ako ng water irrigation dun sa eggplant ko. At saka gusto kong linisin yung kuko ko. Ba? Magagawa ko ba yun? I don't know. We'll find out. So, see ya! Okay guys, pumunta na ako dun sa, sa dentist na magpapakonsult ako. But anyway, meron akong appointment which is mamaya kasi nga day off ko naman. Kaya sabi ko, go ahead. Babalik ako sa building na yun ng 3 p.m. Sabi ko, go ahead. I'll do it kasi day off ko naman. I got free time. But so far, mabait naman yung pinuntahan ko. They're nice. Yeah. So, ngayon, uuwi na tayo. Tapos, maglilinis tayo ng kuko. Wow! Tapos, babalik uli ako dun sa place ng 3 p.m. And then, x-ray na naman siya. Tapos, kakausapin nila ako kung ano yung dapat gawin. So, hopefully, everything is nice and smooth. So, uwi na tayo. Hello guys! Anyway, tawag nito, naglilinis na ako ng kuko. May sarili akong cleaning nail. Oh, 'di ba? Natanggal ko na siya. Gamit ko yung aking hand drill. Anyway, ako yung nagagawa ng kuko ko, guys, kasi nga mas makakamura. Kasi alam niyo ba kung magkano yung dito, pampalinis ng kuko? Kung di ako nagkakamali, kasi matagal na rin akong hindi nagpapagawa ng kuko. Pero nung nagpapagawa ako, that was long time ago. I think 30, I'm not sure. Pero ngayon, naririnig ko nasa 45 na daw yon. Tapos, yung nila, yung gel polish nila, ganito guys, oh. Yung ganito, D&D. Hindi siya yung lang siya, yung affordable na gel polish. Maganda din. Pero dahil ako nga, naaasar kapag nagpapa-appointment ako, ang tagal-tagal. Kasi syempre, by appointment or first come, first serve. Tapos magda-drive pa ako. Nag-decide na lang ako na ako na lang gagawa sa sarili ko. Tsaka hilig ko naman. Yeah. Kasi yung nung panahon, ayan, story time! Nung panahon, guys, teka lang. Kasi nung panahon, guys, nung bata talaga ako, ewan ko lang kung sino yung nakaka-relate dyan. Pero nung bata ako yung naglilinis ng
kuko ng mama ko sa kamay at saka sa paa. Kahit may mga alipunga yung paa. Pagtsatsagaan ko, yeah. Ayaw ko linisin yung paa kasi may mga alipunga. Pero yung kamay, gustong-gusto ko kasi yung kamay ng mama ko pahaba. Tapos pag mahaba yung kuko niya, ang ganda niyang lagyan ng color. But anyway, when I moved here sa sa Indiana, syempre, 'di ba, minsan pinapamper din natin yung sarili natin, papaganda rin tayo. So, yeah, nagpupunta ako sa salon. Pero ang kinakaasaran ko naman pag sa salon, grabe guys yung yung pila, tapos mahal pa. Tapos magtitip ka pa. Kaya nag-decide ako, bumili na lang ako ng sarili kong gamit. Tapos ito na yung mga collection ko. Tsaka kung nanonood kayo ng mga vlog ko, 'di ba? Ako yung nagawa ng ni Ako yung nagawa doon sa kamay ni mama, yung mother-in-law ko. Nanay ng asawa ko. Yan. But anyway, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina, ang gagawin kong Monday, kasi Monday ngayon, day off natin, maghahanap ako ng dentist na maglalagay ng implant ko, check. Tapos sabi ko, di ba, aayusin ko yung kuko ko, check. Tapos, yung appointment ko dun sa dentist para sa dental implant, 3 o'clock pa. Kaya may time ako maglinis ng kuko. Tapos, kung hindi ako magtatagal dun sa dentist office, lalagyan ko naman ng water irrigation yung mga talong ko. So far, meron tayong mga na-achieve. So, that's it for now, guys. Bigyan ko kayo ng konting tour sa aking small salon. Joby Salon. Anyway, guys, ito yung brand na ginagamit ko. Ito. Nakikita niyo ba? Ayan. Ito yung brand na ginagamit ko kasi matibay siya. As in, matibay. Ito, guys, yung ginagamit dito sa salon. Itong brand. Affordable siya, guys. Sa Amazon, itong dalawa ito regular polish, like sa paa. Ito gel to. So, parang 2-in-1. Pwedeng regular polish and regular gel. Siyempre, kapag gel, gagamit ka ng UV. O, diba? Meron na rin akong UV. But anyway, this is my little tour for my nail tech. I'm a nail tech. No, I'm not a nail tech. I'm just whatever. Ayan, guys. Tapos, this is my collection. This is my collection. Lumalaki na, guys, yung collection. Tapos, ayan, guys. Meron pa ako dyan. Ayan, meron pa ako dyan. O, ayan, ang aking collection. Tapos, ito pa, guys. Meron pa. Ayan. Hindi nyo na makikita. Ayan, meron pa. Kiara Sky. Ayan. Pero, common kong ginagamit itong brand na to. Ayan. See, meron pa ako niyan. Ito, guys, din to? Drill. Kaya lang, pina-plug in. Hindi katulad nito na wireless. O, diba? Kung pupunta ako sa kitchen. Tapos, meron dito. Mga stamp. Ayan. Meron. Tsaka ayan. So, ayan, guys. Oops, nahulog. Ayan, guys. Na-tour ko na kayo sa aking ano bang tawag dito? Manicure area. My little manicure area. Ayan. Actually, bigyan ko kayo ng tour. Ano talaga tong room na to? Charan! This is supposed to be like a workout room. Ayan yung treadmill. Tapos, ayan yung aking little set. Hindi siya malinis. Kasi, bihira lang naman pinupuntahan tong lugar na to. So, that's it for now. Ang dami ko na naman na ikwento sa inyo. Ipagpapatuloy ko yung aking paglinis ng kuko. Lalagyan ko siya ng kulay mamaya. And that's it. Okay, guys. Hello. Anyway, here we go again. Anyway, well, I decided to
explain sa inyo guys yung consultation ko today na nandito tayo sa garden. Kasi magdidilig din ako. So habang nagdidilig ako, kaya meron akong mic para habang nagkukwentuhan tayo, ina-explain ko sa inyo, nagdidilig ako, di ba? Multitasking. Wow! Anyway, today, di ba, bumisita ako doon sa, yung dentist ko muna, hold on. Yung dentist ko guys, gusto niya, ni-refer niya ako sa isang specialist. Ang ayaw ko lang, kaya naghanap ako ng sarili kong specialist for implant. Kasi, ni-refer niya ako sa malayong lugar. Kasi 'di ba gano'n naman guys, pag yung mga referral, 'di ba, ano 'yan? It's either kakilala or whatever. Alam niyo na ibig sabihin nun. Pero yung place nang ni-refer niya sa akin, nasa malayo. Nasa Louisville, I think. Hindi ako marunong mag-drive ng ganong kalayo, guys. I'm just being honest. I wish I can drive far away. I do really wish that. I wish I can drive from Chicago, mga ganyang lugar, no? Pero talaga guys, hindi ako makakapag-drive ng ganong kalayo. Siyempre, ang magiging driver ko, yung aking husband. Siyempre, si husband naman nagrereklamo. Bakit naman ang layo? Tapos, inisip ko rin niya, bakit kasi ang layo? Kasi, hindi ka lang naman isang beses nila i-check. So, may ilang visit yun, for sure, di ba? So, for me, it's more convenient kung mas closer. And, it's more convenient if I know how to drive it. It's more closer dito sa lugar namin. So, nag-google ako, nagtanong-tanong ako sa trabaho. So, nahanap ko itong specialist ko ngayon na ikukwento ko sa inyo. So, anyway, ikinuwento ko dito sa bago kong specialist yung plano dun sa dentist ko, 'di ba? In-explain ko sa kanya yung pinag-usapan namin. Tapos sabi ko, gusto ko na rin mag-move dito sa specialist na kinuha ako ngayon. Kasi lahat dun sa opisina nila nandun na. Hindi na nila kailangan pang, they don't have to refer me to this, they don't have me to refer to this. Kumbaga nandyan na. Kumbaga yung record ko nasa isang lugar lang. So that's very convenient, di ba? I feel bad. I really do. I always feel bad kapag iniiwanan ko yung mga dentist. Pero sometimes we have to think ourselves kung saan tayo mas komportable, kung saan mas easy para sa atin, di ba? Ang tanong, nagbago ba ang presyo? Yes. What? Yes. Kasi nga, dun sa una kong dentist, dun sa dentist kong isa, ang pinag-usapan lang namin, kung pinanood nyo yung vlog ko, nandito, panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood, ayan siya. Yung dyan sa vlog ko na yan, ang costing, ano lang yun guys ha, kumbaga parang hindi pa yun yung pinaka talagang babayaran mo, kumbaga ano bang tawag doon? Yung, I cannot find the word. Parang guess lang. Because I can find exactly the perfect word for that. So parang guess lang, you know? So ang guess nila, they do the calculation from my insurance, blah, blah, blah. 2,600 something. Okay? Pero ang plano doon is just a bridge. Hindi implant. Kaya nung umuwi na ako, nag-decide ako, na-realize ko, sabi ko, kung gagawin ko na naman yung same thing na anong meron ako, yung mga na-struggle ko before is gonna be the same issue. Kasi kung minsan guys, pag kumakain ako ng karne, parang weird pa rin. Parang, basta iba yung paharamdam. Even though brand new na to, kasi yung dati, 12 years na siya, di ba? 12 years old na yun dito. Even though brand new siya, but the setup is exactly the same thing. So sabi ko, I'm just gonna try the implant. Kaya, itong dentist ko, ni-referred niya na ako dito sa sinasabi ko sa inyong malayo sa Louisville. But, like I said, I don't want to go that far, so I decided to find my own. So, this is the new one right here.
And then I tell them what I want, and then they tell me what they can do. I mean, I know what I want, pero mag-work ba? Siyempre, hindi naman tayo dentista, di ba? Sila yung nakakaalam. Sila yung nakakaintindi ng style, ng whatever. So, I ended up, instead, one implant, magiging dalawa siya, pero yung ipin, tatlo. Does that make sense? Yeah. Pero yung screws, yung tinatawag na screws implant, dalawa lang. Pero yung ipin na design, tatlo. So, nakatipid ako ng isa. Kasi akala mo, di ba, kada ipin, isang screw, isang screw, isang screw. Pero dito, hindi. Kasi ganyan naman eh, kahit kung titignan mo, kung curious ka, watch the YouTube, how they do it. Makikita mo, minsan yung harap nila, 6 yung ipin, pero 4 lang yung screws. But anyway, sa situation ko, in my situation, the dentist told me, the specialist told me that they're gonna pull the one tooth, and then they're gonna put 2 screws, and then tatlong ipin. So they convinced me, and I do some of my research also. My coworker, they have the implant. They said implant is really good. The only problem lang talaga sa implant, guys, the cost. Okay, let's talk about the... Oops! May pumasok na bag sa mata ko. Ano ba yan? Mabubulag pa ako. Anyway, let's talk about the costing. The costing is right here. Siyempre, yung unang dentist ko, di ba sabi ko, ang cost niya, kasi iba yung usapan eh. Bridge lang yun. Ito, implant na. So, in-explain nila sa akin, ganito ang gagawin natin first step. Ito ang gagawin natin sa susunod na step. Then, ganito ang gagawin natin sa third step. Yung consultation ko today, it's free. No charge for that. Kasi nung nagpunta ako sa counter, akala ko magbabayad na ako para sa procedure ko sa 2 weeks from now. Yeah, kasi this coming Monday, I think it's Memorial Day, if I'm right. I don't know what kind of holiday we're gonna have this coming Monday, but they're closed. So the following Monday is my schedule. Wow. Kasi every Monday, di ba, day off na namin. So anyway, what we're gonna do is extraction. I'm so pissed off because on my dentist, yung dati kong dentist, nag-spend ako ng $1,500 for root canal and then ended up pulling it. You know what I mean? Nag-aksaya ako ng worth maybe a little bit less than $1,500. I mean, that's a lot of money. That's a lot of money, guys. Lalo na kung yung hindi naman magagamit. Kumbaga, parang tinapon ko lang yung let's say $1,500, you know, tsaka yung mga suffering, that's the worst thing, yung suffering mo. Yung ang sakit-sakit, Diyos ko Mariosep. Kasi nung ni-root canal ako dito, guys, nakailang beses na akong root canal, okay? Kasi puro root canal yung ipin ko. This is the first time na ni-root canal ako na masakit. Dapat, pag root canal, you're not supposed to feel the pain. I'm so frustrated. But anyway, nagbayad ako ng almost $1,500 for those 2 teeth root canal and then ended up pulling it. Oh, sino ba naman yan? Bad trip, di ba? Kaka-bad trip. Sinabi ko yan sa bago kong doctor ngayon, sa dentista ngayon. Kasi sabi ko sa kanya, I'm going to move to this one now. Itong pinuntahan ko ngayon, magmo-move na ako. So anyway, this is the plan. Yung pinuntahan ko ngayon specialist, ito ang plano. Ang visit ko, the following Monday, it will cost me $260. Ano yung $260? It said extraction. Extraction meaning bubunutin. Yung isa dito. Kaya nga ako na bad trip, di ba? Ni-root canal pa tapos ended up bubunutin din. Bakit bubunutin?
kada bisita mo sa mga dentist, they have to do the, what do you call that one? X-ray. X-ray, X-ray, X-ray. Ngayon, anong nakita nila sa X-ray? Meron daw infection doon sa ilalim. Oh, di ba? Sabi ko, bakit hindi yan nakita nung dentist ako? Bakit nagplano siyang i-bridge without not seeing the problem? Di ba? Ang hirap kumain na masakit yung ipin. Di ba? Stressful. Okay, move on. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay sa stress na lang. Mamamatay tayo sa punyetang stress na yan. So anyway, ganito na. Ang bisita ko sa 2 weeks from now is, it cost me $260 and $20. That is, bubunutin to. Ngayon, pag nabunot siya, hihintayin natin ng mga, I think, 6 weeks. If I'm right. 6 weeks kasi kailangan mag-heal daw yan. Ngayon, dahil nabunot na yung isang bagang, itong bago ngayon bubunutin, ipagsasabay na siya kapag nilagyan na ako ng implant. Okay. So, my first visit, it will be $260 and $20. And then, sa susunod, yung tinatawag nilang CT scan. Ha? CT scan, ha? Okay, why? Bakit kailangan mag-CT scan? CT scan, pero hindi to yung katulad sa hospital na malaking bilog, guys, ha? I mean, I never experienced CT scan kasi never pa ako nag-implant. So, this is the first time. So, kung interesado kayo, just follow my blog. Don't forget to subscribe. Anyway, pagkatapos bunutin, maghihintay tayo ng mga 2 months or 1.5 months. Who knows? I forgot exactly. Kasi kailangan daw mag-heal muna. So, pagkatapos ng pagbunot, mag-heal tayo ng mga ilang linggo, 2 months, and then magkakaroon tayo ng CT scan. CT scan, bakit? Para daw malaman kung ang bone ko dito ay qualified para dun sa screws. Yan ang pagkakaintindi ko. Akala mo, sasabihin mo, okay, may pera ako, magpapa-implant ako. Hindi lang dahil sa may pera ka. Kailangan din pala na qualified ka. Na kailangan yung, I don't know, what do you call that one? It's not metal, pero syempre, I don't know exactly the name. So, I was keep saying screws. Let's say screws. Kasi screw yun dito ilalagay, di ba? Titanium. I think titanium screw. Kaya siya ma-expensive, guys, kasi I can't even freaking pronounce it. Titanium. I can't even pronounce it. It's so annoying. Anyway. So, after 6 weeks or 2 months, whatever, bibisitahin ko sila, isi-CT scan, at ang costing nun is $201. Yeah. So, magkano na yun? Almost $500 na yun. Yun pa lang yun. Yun lang yun. Kasi nasa step 1, step 2 pa lang tayo. Ngayon, pagkatapos nun, ewan ko kung anong ilang linggo hintayin para malaman yung result. Di ko alam kung kukuha sila ng sample. Nakakatakot. I think that's the one thing I'm nervous, yung pain, no? Kasi, I don't know, guys. The more I get older, the more woozy. Kasi nung panahon, bata-bata ako, pag mga anak ako, whatever, ang yabang-yabang ko, no? Ngayon, nagkakaedad na tayo. Scared na. So, anyway, pagkatapos ng CT scan, mapa-find out, ewan ko kung ilang linggo maghihintay to find out kung qualified ako. I think that's one thing I'm nervous. And I'm praying na sana maging okay, na sana qualified ako doon sa screw. Kasi kung minsan, guys, yung pag nilagay nila yung titanium,
I'm just gonna say screws, okay? If they put the screws on your bone, in your jaw, sometime nire-reject ng katawan natin. Oh, yun ang nakakalungkot. Kasi, syempre, nag-spend na tayo ng maraming pera, tapos ended up, hindi rin pala matutuloy, di ba? So, yun yung, I think, one thing na ninenervyos ako. Syempre, number one, yung gastos. Sino ba naman hindi? Yung mahal-mahal ng gastos, di ba? Tapos, hindi pa mag-work out lahat ng mga plano. So, anyway, waiting tayo uli doon. Pagkatapos nun, eto na. Ilalagay na yung surge place implant. Surgical placement of endosteel implant. So, in my understanding, the screws. So, ang mangyayari nun, syempre bone yan, i-screw. Syempre, pag in-screw, kailangan may healing process uli. O, di ba? So, awan ko, another months and months na naman yan. Parang narinig ko, all total, parang 7 months. Kasi ang magiging issue is yung healing process. So, yun ang babayaran natin. Pag nilagay na yung, yung implant, yung screws, 2,770. Dalawa. 2 screws. Okay. Maghintay naman tayo lang buwan. Let's say months. Pagkatapos nun, ang susunod na naman na step is the porcelain or ceramic. I don't know. You said partial denture. I think that's the one. Yung ipin na, they call it ceramic denture. Ayan ba ang tawag doon? Kasi ako I always use the word, yung crown. Yung peke. Yeah. So, magkano yung costing nun? Sinabi ko na ba? Okay. If not, this is it. So, that will cost me, dalawang screws, it cost me 2,770 sa tatlong ipin, kasi tatlong ipin yun eh. So, sa tatlong ipin, it will cost me 2,720 and 40 cents. So, yun muna. Doon muna tayo sa part na yun. Meron pang isang procedure, pero let's focus on this one for now. Kasi big deal siya dito. Kung hindi ka nakakasabay or gusto mong malaman yung pinaka-total, kasi nga yung kwento ko siguro naguguluhan ka, even though I tried to explain, but it's still confusing, I get it. The total of everything, all the process, from step 1, step 2, and step 3, it will be 5,951 and 60 cents. So, kulang-kulang $6,000. So, yung 5,951 is 60 cents is 2 screws and 3 na peking ipin, and that's including the pulling the teeth. Hindi na ako nag-request guys na lagyan ng fake tooth. It's okay, sabi ko, I'm married anyway, I don't need that, who cares? Sabi ko doon sa nurse, nagtawanan na lang kami. Yeah. So, sakit nun sa bulsa guys. Mangungutang na naman tayo sa bangko. Oh no! Kasi ang hirap guys. Ang pray ko na lang talaga, awan ko kung nakikita nyo, baka hindi makita, i-move natin to. Awan ko kung nakikita nyo guys, pero meron akong dito pa, bruise. Swollen pa siya, namamaga siya, masakit siya. Kaya yung mga kinakain ko, puro sabaw. Nagluto ako nung binunutan ako, nagluto ako ng sopas, kinain ko ng ilang araw. Suyang-suya na ako. Tapos kahapon nagluto ako ng sinigang. Kinain ko ng kinagabihan, kinain ko na umaga, kinain ko na naman ngayon yung sabaw. Suya na rin ako.
Tapos bukas uli, yung sabaw ng sinigang, yun uli yung kakainin ko. Tapos konting kanin para lang maano yung tiyan ko. Kasi hindi ako makakain ng karne. Ito kasi hindi ko siya pwedeng kainan ng matigas na karne. This one is not. This is still swollen. So I think that's all for now, guys. I hope you don't get bored, and I hope that you learn or you get some ideas about my experience about dental implant. And if you have any more question, you can comment down below, or you can look on YouTube. Kasi ako, guys, wala akong experience. Wala akong ka-clue-clue kung anong expectations ko. So, ang ginagawa ko, I look for Google. I ask Google and what you call this one? YouTube, kung ano yung itsura, ano ba yung expectation ng mga tao, kasi marami na rin naman naglalagay. So, yan ang aking ganap sa aking Monday. And like I always said, if you are not subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell. So every time I upload video, you get notified. If you guys are wondering how's my Filipino eggplant, Filipino eggplant, no, they are getting bigger, but ang concern ko lang ay ang aking ampalaya. Kasi inano ko siya, guys, sinidling ko siya, 'di ba, sa bahay, sa loob, inside my house. And then the weather here at Indiana, like I always said, one day it's a little bit chill in the morning, and then in the middle of the day it will be warm, and then like 5 p.m. or 6 p.m. it's a little bit chill. So baka na-shock yung aking ampalaya. So I'm crossing my finger na sana makasurvive siya. Kita niyo ba yung maga ako? Sakit pa rin. So, thank you guys again. Salamat po.